Alam niyo po, sa Luke chapter 10, in Luke chapter 10, there are three scenes in Luke 10 that illustrate the threefold ministry of each Christian, of each believers. First is on the harvest field. Yun yung binasa natin ngayon. Second is on the highway. That is the story of the Good Samaritan. Yung is going to work, going to business. No? And then, the third is on the home. The scenery noon ay si Mary and Martha. No? So, yung harvest field, that is the ministry. Highway, that is the workplace. And home, bahay natin, no? Tahanan. At doon, dapat ang pananampalataya ay buhay. No? Hindi lamang siya sa harvest field, hindi lamang siya sa highway, hindi lamang siya sa home, kundi kung nasaan tayo ay naroon. At ang pinakamahalaga doon na ginagawa natin at ginagampanan ang kalooban ng Panginoon. Okay? So pupunta tayo doon sa harvest field at nakita ho natin doon mayroong pong 70 tao na tinawag ang Panginoong Jesus, no? At sila ho ay pinahayo. Dito makikita natin na ang Panginoon at Panginoon, hindi lamang 12 ang kanyang alagad, meron siyang 12 apostles but 70 disciples, and there are more. Yun yung dahilan, isa sa mga dahilan, bakit nasasabihan siya na ito ba ay magsisimula ng revolusyon? Diba? Ito ba ay mag-aaklas? Sipin nyo na lamang may makita kayong mga 50 kalalakihan na naglalakad, no? Makakasalubong mo. Talagang yun, agaw atensyon. Yung 10 nga lang kayong naglalakad dyan sa makakaagaw kayo ng atensyon eh. Lalo na kung mga Pilipino kasi ang iingay. Diba? Nasa Pilipinas ba ako? Diba? Magtitinginan pa. No? So, kaya gano'n, no, ang daming tao. Kasi, ito yung 70. Nung pinag-aaralan ko, hinanap ko, wala hong record kung sino itong 70 na ito. Marami hong haka-haka at kuro-kuro. Yung 2 hapon na naman. No? Si haka-haka at si kuro-kuro. At nakita ko ang daming mga listahan. Kasama Rosilo, Barnabas, tapos 70 tao, mga 70 pangalan o 72 pangalan na iba-iba talaga. Pero ako nakita ko yung na-appreciate ko na hindi sila kilala. No? Hindi sila kilala. At makikita ho natin yan. Tinanong natin, no? Ay, nawala na. Nawala. Ayun, lumabas. Okay, nabasa na natin yan. Next. Jesus sent the unknown. Ang kagandahan dito, ang sinent ni Jesus Christ na yung mga unknown. Amen? Mga hindi nating kilala. Diba? At yan po, dyan tayo makaka-relate. Hindi kailangang sikat para ka mapagkatiwalaan ng Panginoon. Amen ba ron? Oo. Kahit tignan mo yung katabi mo, pwedeng pagkatiwalaan yan. Ng Panginoon. Ha? Amen? Pwede kayong, di ba? Jesus sent the unknown. Okay, tingnan natin. Ano ba yung pinagawa ng Panginoon sa mga unknown? Una, He sent them as partners, no? Kapartner ko ito sa harvest field. Ang harvest field, ang Lord of the harvest ay ang Panginoon. At itong mga sinasend ko na unknown, na katulad natin, ay partner ng Panginoon sa harvest field. Lahat ho tayo na mananampalataya, dapat makita natin ay partner ng Panginoon. At the same time, partner sila sa isa't isa. No? Wala hong lone ranger sa Kingdom of God. Amen ba ron? Kahit nga si Lone Ranger, may tonto eh. Di ba? Natatandaan niyo si Lone Ranger, may kasamang Indian, pangalan niya Tonto. Wala talagang yung iisa lang. Kasi pag iisa ka lang, masisilo ka ni Delilah.
Yung mahilig mag-isa na si ni Delilah eh. No? Kaya kailangan merong partner. At ito po mainam ho sa ministry, no? Na tayo po sa harvest field ay katuwang ng Panginoon at hindi mo kailangang maging malaman ang lahat. Ang kailangan mo ay ka-team. Di ba? Sa team. Kasi kahit sa basketball kahit ikaw ang pinakamahusay at siguro kung 100 yung points ng team nyo, 50 yung galing sa'yo, pero yung team mo talo, wala pa rin. Tama? Kasi yun gawa ng lahat. Di ba? Oo, kahit ka superstar. Kaya nga yun dun merong isang Olympic na natalo yung yung NBA na sama-sama kasi puro superstar sila at lahat nagpaparaan. At sa ministry dapat wala ang gano'n, no? Partner po tayo. May kanya-kanyang gawain, okay? At sinend ng Panginoon itong unknown na katulad natin as partner sa ministry. Pangalawa, no? As laborers. Ito pa po maganda, no? Hindi po spectator. Si Jesus Christ hindi siya nag-send ng spectator. Ang ministry po ay hands-on, no? Laborers. At alam ninyo 'yon. Kasi kaya kayo narito sa Taipei kasi kayo naghahanap buhay, di ba? At alam niyo kung ano yung salitang mag-labor, maghanap buhay, magtrabaho, no? Okay. Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Dito ho pinapakita ng Panginoon yung harvest hindi problema. Ang daming aanihin, konti ang aani. Yan, oo. No? Minsan tayo, ang tingin natin, hindi tayo pala. Minsan ang iba, ang tingin, ay, kumunti na lang yung tao, kaya pakunti tayo, pakuntiin natin ng pakuntiin. Hindi, siya sabi ng Panginoon, manghingi pa kayo ng manggagawa. Hindi, magtanggal tayo ng manggagawa. Hindi ho ganon. Hello? Hindi kundi, hindi ang Panginoon, tingnan niyo kasi marami ang aanihin. Amen ba ron? Hindi ho umalis ka rin. Hindi ganon. No? Kandi kailangan pa ng marami. At kung po pwede nga, actually yan po yung, kung nakikita niyo ngayon, wala tayong Sunday school kasi we are preparing ng isang school of training or school of ministry. And hopefully, by mid of April, we will start it. At mas mahaba ho yun. It will be from 10 to 12 or 10 to 11:30. No? Bakit ho? Kasi ho, we are gearing forward for harvest. Amen? Hindi ho tayo magba-back out, but we will go forward kasi yun yung gawain ng Panginoon. Yun ang pinagagawa ng Panginoon. Bakit ka aasa na suportahan ka ng Panginoon na hindi ka pupunta sa harvest field? No, yung church, pagka hindi nag-grow, even in giving and even in people, pag nawawala yung mga tao, something na magtataka ka, Panginoon, bakit? Baka kasi hindi mo ginagawa yung pinagagawa ng Panginoon, kaya nawawala. At inilalagay ito sa iba, na gagawin yung pinagagawa ng Panginoon. Amen ba ron? No? So ganun po, makita ho natin, ang problema talaga, yung mag-aalaga, yung mangangalaga, hindi problema yung harvest, kundi yung laborers sa harvest. Amen? Yun po yun. Amen. No? Di ba, ganun ang Panginoon, nakita niya nung nakita niya maraming tao, he had compassion with them. Ano yung sinabi niya? Humingi kayo ng mga manggagawa. Bakit ho? Kasi, huhubugin yun Hindi naman basta public speaking lang kundi manggagawa na huhubog doon sa mga tao magdi-disciple. Pangatlo, ayun na, lumabas na kagad, as lamb. No? As lamb.
Yung harvesting po ay pag-penetrate din sa territory ng enemy. Dapat makita rin natin yun, no? Ito po ay nasa hostile at dapat makita natin that we are invading enemy's territory. Kasi tayo yung liwanag at nandoon yung dilim at tayo po'y pumapasok. No? Aslam. Bakit aslam? Bakit tupa sa gitna ng mga lobo? Kasi ho mga kapatid, ang tupa ho, ang kanyang strength lamang ay makinig sa kanyang shepherd. At dapat ho, tayo habang tayo na harvest field, nakikinig patuloy tayo sa tinig ng ating shepherd. Sino ang shepherd natin? Si Jesus Christ. Amen? Yung connection natin sa Panginoon, hindi ho napipigilan, kundi dapat mas lumalalim habang ikaw ay nasa harvest field. Amen. Habang ikaw ay nasa ministry, habang ikaw ay gumagawa, dapat mas nagiging maingat ang pagdinig mo doon sa tinig ng iyong shepherd. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa John chapter 10, my sheep knows my voice. Alam ng mga tupa ko ang tinig ko. Amen? At doon makikita, okay, vulnerable, nandoon ka, pero ang tinig ng Panginoon, ang tinig ng iyong shepherd, alam mo, naririnig mo, at ginaguide ka niya. Hindi ka pumupunta as isang malaking grupo, no? Makikita ho natin yan. Bakit hindi ka kailangan dumating na heavy yung dating mo? No? Yung mabigat na, wow, talagang bigat nito, talagang sikat nito, talagang ano. Bakit lamb? Yung para kang lalapain. Yung mga tao, lalapain kita. Ikaw pala, pinadala rito. Magaling ka, lalapain ka namin. No, pero ikaw mukha ka lang lamb, di ba? Okay, tingnan ho natin, susunod. Jesus sent the unknown. Ano pa susunod? With urgency. Bakit with urgency? Carry neither money, bag, knapsack, nor sandals, and greet no one along the road. Dito talagang makikita natin, no, si Jesus Christ advocate ng, anong advocate si Jesus Christ? No? Travel light. Pagka magta-travel ka, light ka lang, di ba? Oh, parang Cebu Pacific. Cebu, travel light ka lang. Huwag ka nang masyadong maraming dala. No? Nung pumunta ako rito, dalawa lang yung bag ko eh. Nung naglipat ako, ilang beses na akong kalili. Sabi ko, bakit ganito? Hindi maubos yung bag. Dalawa lang yung bag ko, isang digulong. Isang trolley, nung maglipat ako, sabi ko, saan ba nanggaling itong mga gamit? Kasi ganun yung inaano ng Panginoon eh. No? Kasi pagka masyado kang marami, alam niyo kasi ganito, pagka masyado kang maraming dala, ang gawain ng Panginoon, ang tingin sa'yo, naku, napakaraming resources nito. Eto, naku, napakayaman nito. Galing ito. Kaya, that's the problem with the mission. No? When missionary comes with full of resources, the tendency is the people rely on the missionary. And then when that mission runs out of fund, then suddenly the works stop. Kasi dapat from the start, there should be ownership. Dapat from the start, no? Nagpunta ito for spiritual at kami yung, titinahan natin, no? Okay, mamaya, tinahan natin yan, no? Carry neither money, bag, knapsack, nor sandals, and greet no one along the road. Alam niyo ho ba na nakabastusan sa isang Hudyo ang hindi ka bumati? Pero meron silang kaugalian na pag ikaw ay nananalangin, dapat tuloy-tuloy ka lang. Pwede kang hindi bumati. Makikita ho natin yan sa mga prophet, no? Na nung sila ay pumupunta sa isang lugar, hindi sila bumabati sa iba kasi kailangan maidala nila yung mensahe ng buong buo na hindi adulterated. No?
Ang pinatutukuyan lang ho nito is sense of urgency. Okay. Sa 1 Kings chapter 13 verse 9 to 10, sa 2 Kings chapter 4 verse 29 to 93, dito ho pinapakita ho yung mga tao with prophetic mission. O pag sinabi ng Panginoon, wag kang kakain doon. Dapat wag ka nang kumain. Umuwi ka kaagad, no? Yung sense of urgency. Mga kapatid, kailangan hindi ho mawala sa church yung sense of urgency. Hindi ho ito permanenteng lugar natin. Kamakailan lang yung Presbyterian Church of the USA, they allowed na yung same-sex marriage. Okay. Wala nang sense of urgency dun eh. Ang gusto nila maging relevant at maging relevant sa culture, they kaliwana, yung kinaliwana, di ba? They left yung biblical roots. No? Bakit? Kasi isa sila sa pinamalaki, 2 million members sa US. Ayaw nilang mawala. Nagkaroon sila ng survey, nakita nila sa survey nila doon sa loob ng Presbyterian Church of USA na pabor ang mga young people at young professional doon sa same-sex marriage. So, tas nagbotohan sila dahil pabor yung mga tao, pabor sila. Anong mangyayari doon? Wala kang sense of urgency na merong parating na na paghukom. Ang buhay ng tao mauubos. Hindi yung kailangan mong i-preserve lahat na yung preservation ng tao lang, kundi preservation ng truth. Nakukuha niyo ho ba yun? No? Ay, nawala na uli. No? Okay. Nagkaroon ng sense of urgency. Pangalawa, binigyan ng Panginoon ng, next, back to. Yeah. With strategy. Jesus sent the unknown with strategy. Anong strategy? Find the key person. Sino yung key person? The man of peace. Alam niyo ho, sa study ng church planting, within the church planting movement, kahit sa mga Muslim, sa Hindu, gayon, ito na yung, pag sila'y pumasok sa isang lugar, hindi kaagad sila na kami mga Christian, nag-evangelize, nagpa-public. May pangyayari doon sa isang area sa Mindanao na pinagmimisyonan ng mga yung sa Tagaytay, New Tribes Mission, no? Sila ay nasa New Tribes Mission, they are working doon sa Islam area among Muslim. Tapos merong isang grupo ng mga Christian na dumating, hindi nila inalam yung kalalagayan ng mga tao, they distributed yung tracts. Nagbigay sila ng tracts. Tapos isang bata na nakakuha ng tracts, inuwi, binasa ng tatay, ang gawang tatay, pinulong yung mga tao at sinabi, ito na yung ginagawa sa atin ng mga Christian missionary. Pinuntahan yung mga missionary ng New Tribes Mission, isa ron namatay. At yung matagal na panahon na binibuild up nila, na trust, na pagtatanim ng na compromise. Kasi they just go there without finding the men of peace. Yung key people. Meron ho kasing ganun eh. No? Merong ganon. Ang ibig ko sabihin yon, hindi lahat ng pagkakataon pwede mong gawin yung strategy mo. No? Hindi lahat ng strategy pwedeng gawin sa lahat ng lugar. Aralin mo yon minsan. Di ba? Di ba? Sa experience namin, nung kami nasa Angono, ang man of peace namin noon ay si Kuya Sonny. Di ba? Kuya Sonny, and then may kumpare siya, tapos yung kumpare niya may kumpare, hanggang doon lumago yung gawain. That was way back 1990. No? Nung kami naman ay nasa Commonwealth, habang nagtuturo si B sa ilalim ng puno nung mangga ba yun? Tapos dumaan sila yung mag-asawang general, asa puno ng ipil-ipil,
dumaan yung mag-asawang general, nakita kami doon, and then they invited us na i-hold na yung service o yung house, mag-umpisa na ng house church doon sa bahay nila. Okay? At dahil siya kilala at yung integridad niya ay unquestionable doon sa community, naging effective yung ministry hanggang sa nakapagbuo ng school. Noon na kami nasa Manggahan, nandoon yung may-ari ng bilyaran. Yung nakita ko yung bilyaran, sabi ko, ang ganda nito, maganda tong fellowship hall. So, yun ang una kong kinaibigan. Kaibigan, Pastoro, operang pa nga San Miguel eh. Hindi, okay lang. Okay na ako sa Sprite. So, nag-inuman talaga kami. Sprite nga Sprite ako, siya San Miguel. Tapos kwentuhan hanggang sa mula doon, nagkaroon ng gawain doon sa bahay niya at pagkatapos nyo, nagkaroon kami ng gawain sa Divisoria. Sa Divisoria Mall. Key person. Hindi mo alam, doon kailangan ka talagang maging lamb. Doon kailangan ka maging tupa na ang pakikinggan mo yung shepherd mo. Amen ba ron? No? At ganun ho tayo na yung reliance ho natin ay patuloy ho doon sa shepherd, doon sa owner, doon sa hari, no? Sino 'yan? Ang Panginoong Hesus. Hindi sa training mo, hindi sa ano mo, hindi sa pag nakita mo kagad, makita kagad 'to. Baka yung pinuntahan mo butangera pala doon sa lugar, hindi ka makakawin. Sabihin, kita mo bakit nandoon yun, ganon. Meron mga, pagpunta mo sa isang community, di ba, merong key people. Then you strategically pray for that key person. No? Yung key person na yun. At yun sinasabi na, hindi naman, kung makikita ho natin ang Panginoon, very organized siya eh. No? Meron siyang 3 malalapit sa kanya. Sa 12, meron siyang 3 pinakamalalapit. No? Sino yan? Si Peter, James, and John. Si John, yung pinakahuling namatay, siya yung nagsulat ng Revelation. Si James, siya yung unang namatay, unang martyr sa mga apostles. No? Si Peter, siya yung kinilalang pinuno among the equals, no? Leader among equals, ang tawag sa kanila. They are all equal, pero ang voice nila is si Peter. Okay? Hindi siya may pinakamatas na pinag-aralan, pero siya yung leader among equals. Ganun yung kanilang nawala na naman. No? Mga kapatid, no? Dito makikita ho natin ng Panginoon na hindi ho siya basta job lang ng job. Merong progression. No? Merong strategy siya at the same time organized. Kasi hindi ka pwedeng mamuno ng 70 kasi iba-iba yan eh. Nakagad, no? Meron siyang tinutukang 3, tapos yung 12, tapos yung 70, tapos yung unknown number, di ba? Nung siya ho ay nag-resurrect, merong 500. Yung natira ho doon sa, natira na sinabi ng Panginoon, maghintay kayo hanggang sa dumating ang banal na Espiritu, 120. No? Hindi ho siya, bagamat merong napakarami, pero meron siyang circle of relationship. Amen ba ron? No? At ganoon din po nawa, no, pag tayo ho ay nagnanais magpagamit sa Panginoon, no, makita ho natin, maging maingat din ho tayo. Ang sabi ng Panginoon, be gentle as dove, be wise as a serpent. No? Kasi baka tira ka ng tira, hindi mo alam yung sinesharean mo, deep penetrating agent pala. Yung kasi naging experience sa mainland, no, nagpapadala yung kainitan ng persecution
against Christian, ang ginagawa ng gobyerno, nagpapadala sila ng mga DPA doon sa mga churches para malaman sino yung mga leader. At nung nagulihan na yung mga yun, makikita mo. Doon sa pelikula na Bamboo in Winter, ayan, no? Makikita natin yung istorya na yon, no? Kaya bagamat nagpapatuloy sila, patuloy silang nagre-rely pa rin sa tinig ng kanilang Panginoon, no? Strategy. Okay, Jesus sent the unknown. Uli? Jesus sent the unknown with assurance of provision, and remain in the same house, eating and drinking such things as they give, for the laborers is worthy of his wages. Do not go from house to house. No, isipin mo na lang, kung ikaw ay magbabahay-bahay at lahat magpapakain sa'yo, bubundat ka talaga. Diba? Hindi, pero ang sinasabi ho dyan ng Panginoon, kasi pagka pumasok ka sa isang lugar, at yun na yung man of peace na yun nandoon, grow from there. Grow from there. Mag-spread ka mula doon. I-empower mo yon. Tingnan ninyo yung old mission model kasi, lalo na yung European and American model, they have lots of resources. They go to a nation, hindi nila ginagawa yon. Hindi nila kakailangan pag pumunta ron, hindi sila kakain doon. No? Pag nawala sila, mas malamang nawawala rin yung gawain. Kasi walang ownership walang sense of ownership At hindi nabibuild doon yung trust. Di ba? O hindi niya ako tinitiyak. Ganito lang ho kasimple. Papaliwanag ko. Nung nasa Angono kami, isa yun sa problema namin, Pastor, dito ka, ganun na. Yung lugar na yun ay pag humakbang ka talaga, napakalambot. No? Pero hindi carpet. Kasi pag hakbang mong ganon, gaganunin mo yung paa kasi lumubog sa putik. Putikan talaga. Tapos, yung hangin, malalaman mo kung saan nanggagaling. Kasi pagkagaling doon sa taas, yun ay amoy baboy. Pagkagaling doon sa baba, amoy manok. Kasi manukan yung baba, baboyan yung taas. No? Sa ano yun? Sa Angono, sa taas ng Teresa. Rizal ho yun, Rizal. Oo, Angono. No? Nandoon yung Baita Ridge, tapos yung Maya Farm. Nasa gitna yung community. Robina Farm pala, tapos Maya Farm, no? Tapos puro mahirap yung mga tao. Tapos kailangan, tuwing umaga, lilinisin ko yung ilong ko kasi gasera yung ano. Tapos sinend ka ng Panginoon doon, anong gagawin mo? Alam nyo ho, no? Sabi mo, nako, bakit pa kayo ano? Pero as they take yung opportunity and at the same time na sila ay kabahagi, no? Na hindi manggagaling yung tulong doon sa Mother Church, kundi mula sa kanila, nabuo yung kapilya. No? Yung allowance ko nun ay 150 ata yun a month. Oo, pumunta ka ron, wala nang balikang pamasahe. Tapos walang allowance sa pagkain. Pero payat talaga ako nun, no? Pero hindi ako ibig sabihin. Tapos nagpatuloy, bakit ho? Kasi pagka ang tingin sa'yo, kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang masyadong magpakita na napakarami mong kasi magre-rely sa'yo ang tao, hindi magre-rely sa Panginoon, at hindi nila aangkinin yung gawain at hindi sila susuporta sa gawain. Kasi tingin sa'yo, mayaman ka Dapat ikaw tumulong sa amin
Ay samantalang ang susi ng Panginoon ay ganito. Kailangan matuto silang makibahagi dahil sa pakikibahagi nila sa gawain, nakapagtatanim sila at habang sila nagtatanim, nakakapag-ani sila. Nakuha ninyo yung principle? Amen ba ron? Dapat from the start, dapat may ownership. No? At ipoprovide ng Panginoon yung pangangailangan mo, not from the main, but from there, sa mission field. Yan po yung principle niyan. No? Tapos pagtataka kayo, bakit lumaki yung tiyan ko? Oo. Kasi whatever city you enter and they receive you, eat. No? Eat such thing as set before you. At talaga, minsan ayaw kong basahin yan kasi Panginoon, ayan na naman, ayan na naman. Pero they are set before you, then eat. Kaya ang ginagawa ko lang, tinitikman ko na lang. Eat such thing. Kaya ngayon, nandoon ako sa Giwan, lumaki ako talaga eh. No? Biruin mo na yung mga, hindi talangka kundi yung malalaking crab na gano'n, no? Ang lalaki, pati yung, hindi hipong, kundi mga gano'n, no? Talagang, at nakakainganyo talaga. And it's, ano sabi ron? It's such thing as set before you. Talagang, it's such things, talaga. Buti na lang kasama ko si Mrs. nung nandun ko sa mission. Pero makikita mo, no? Kailangan din pala magpigil. Pero, alam niyo yung sinasabi ho ng Panginoon dito? Tiwala ang Panginoon doon sa kanyang inauthorize at tiwala ang Panginoon that these people will produce proof. Na ang mga tao ay may mababago sa kanila. Amen? Kasi pag nabago yung tao, they are the one who will support the ministry. Amen ba ron? Yung pinag-usapan namin ni attorney, sabi niya, naku, kaya pala hindi lumago yung sa Taiwan at kasi kinumpara niya, nung nag-usap kami dati, yung pinag-aaralan kasi nila yung mission dito sa Taiwan at mission sa Korea. Bakit yung Korea ay nag-explode? Bakit ang Taiwan ay hindi? And then they study. Kasi nga, dito sa Taiwan, ang ginawa ng mga puti na nag-mission, they pour their resources. Buhili sila ng lupa, bili sila ng building. Tapos yung mga tao, ay, ang ano na pala eh. And then, mayaman pala eh. Hindi kayo Tapos hindi na sila nag-evangelize. Basta, ay, may building kami, may ano. Walang ownership. At kanina nasabi, ganun pala talaga eh. No? Na minsan, mali eh. Kasi, nagpunta ka na hindi aslam eh. Hindi ka vulnerable eh, kundi ikaw ay superpower eh. No? Superpower ka, tulungan mo kami. Pero minsan kasi, yung sobrang pagtulong, hindi nakakatulong. Yung sobrang alaga, hindi nakakapag-alaga talaga. Isipin nyo si Oyoy. Diba? Isipin nyo si Oyoy. Hindi po pwedeng habang panahon na sakuna siya. Kailangan talaan dito para matutong maglakad. Diba? Yung bata nga kailangan matutong maglakad eh. May panahon na kailangan mong bitawan para maglakad at minsan nakikita mo parang tutumba. Na kailangan mong pigilan yung sarili mo dahil may pagkakataon na kailangan maranasan yung ganoon. Dahil kung hindi, baka maging too much yung reliance sa'yo, hindi na siya magkaroon ng tuhod. Ng kakayanang tumayo sa sarili niya. At hindi po yun nakakatulong. At minsan ganun rin tayo sa ating mga anak. Sobrang alaga tayo. Naku, ayokong maranasan mo yung naranasan kong hirap.
At minsan problema ho yun. Alam niyo sa pag-aaral, kasi dahil sobrang sarap yung buhay nila, pagdating nila sa tunay na buhay, mayroon na silang sariling pamilya, hindi na sila makalaban dahil sobrang sarap. Hindi nila alam yung tunay na buhay na mayroong paglaban. Amen? Walang challenge na eh. Ganon nga yung ginagawa ng agila, di ba? Yung agila para matutong lumipad yung kanyang anak, tatanggalan niya ng pakonti-konting malambot na bagay doon sa kanyang nest. Pagka itlog pa yan, naku, napakalambot. Pagka panganak, malambot pa rin. Pero pagka medyo may tumutubo na tatanggalan ngayon ng malalambot. Bakit ho? Kasi pag natatanggal na yon, yung nest, yung pugad, nararamdaman nila yung pagtusok nung pugad. Ngayon, nagkakaroon na silang desire na umalis doon. Kasi pag sobrang lambot, masasarapan sila, tulog na lang maghapon. Ang sarap-sarap. Pero, akala mo nasasarapan sila, ang totoo, hindi mo natutulungan dahil hindi nila na magagampanan na lumipad on their own. At anong pang gagawin ng inang agila? Kukunin yung batang agila, lilipad, iuhulog. Bakit? Para matuto siyang gumanon. Pumagaspas. At muli hong kukunin yun, ibabalik sa pugad, tapos yung pugad na yun, nabawasan uli. Hanggang maging irritable na siya doon sa pugad na yun, no? At kukunin uli ng mother eagle, ibabagsa hanggang sa matuto na siyang magkampay ng kanyang pakpak. Ang tanong, sino nakatulong? Yung mother eagle na akala mo'y parang naging malupit sa kanyang anak, o yung isang inahin na sobrang care sa kanyang anak na puro lambot na lang yung pinaranas. Di ba? Ganun po rin yun eh. Why Jesus allow us na pumunta sa isang hostile place? So that we must na mag-rely sa kanya patuloy. Amen ba ron? Tama ho ba yun? No? Hindi naman pa pwede lahat ng luho ibigay mo eh. Kasi yung luho, pagkatapos niyo, gulo. 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 Sakit ng ulo talaga. Pagkatapos, magtataka ka, saan napunta yung ano ko? Wala na. Tapos hindi pa natulungan yung tao kasi hindi natutong tumayo. Amen ba ron? Kahit sa ministry din ganon. Kahit sa ministry din ganon. Makita ho natin. Ay, nawala na. Sige ho. Tuloy natin. With strategy, yung key person, ayan na. With assurance of provision. Saan yung provision na yun? Manggagaling doon sa mission field. Saan manggagaling yung provision? Sa mission field. Di ba? And remain in the same house, eating, drinking, such things as they give. For the laborers is worthy of his wages. Di ba? Whatever city you enter and they receive you, eat such thing as set before you. Talagang, yan naman alam ko matapat kayo dyan. Matapat tayo dyan. kung meron mang isang strength dito, yan yung verse 8. Okay. Jesus sent the unknown with authority to demonstrate and declare the kingdom of God. No? Merong dapat natin tandaan na yung kingdom of God is not a matter of word but of power. Hindi lamang siya word but with power, with authority. May nababago sa tao. May nababago. Pagka dinideklara mo ang salita ng Diyos, may nababago sa tao. Amen? Kasi ang kapangyarihan wala doon sa nagdedeklara. Ang kapangyarihan nandoon sa tao, sa salita ng Diyos. No? Ang kapangyarihan na sa salita ng Diyos. Kaya nga ho mga kapatid, tayo ho, no? Wag ho tayong mahiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi para lang yang para yang patak ng tubig.
meron yung tinatawag na drip method. Merong isang mangangaral, meron siyang itinanim na 2 puno sa kanyang pathway, magkabila, at nagtaka siya, bakit itong isang puno ay mas mabilis tumaas at ang itong puno ay napakababa? So bakit ganun? Samantalang parehas kung dinidiligan, parehas naman nilalang abono, bakit itong isa ay mas mataas? Tapos, nung siya ay naghukay, nakakita siya na yung isa sa tubo nila ay tumutulo. Tumutulo yung tubo. Kung nasaan yung mas mataas na puno, nandoon yung tulo ng tubig. At nakita niya yung drip method, konti-konting tulo. Bagamat konti yung tulo, panay-panay naman, malaki yung difference na doon sa puno, no? Mga kapatid, tayo ho, maaring sabihin natin konti lang yung na ibabahagi natin. Huwag mong sabihin na konti lang. Kundi sabihin mo, bagamat konti, no? Pero pagpatuloy, wala ho yung pinag-iba pagka ikaw ay nagbubutas sa pader. Paano ho ka ba makabutas ng isang pader? Unti-unti lang eh. Sisinsilin mo yung isang part at doon ka lang sisinsil. Kahit pa konti-konti. Di ba? Yun yung istorya nung yung isang pelikula na ang pamagat ay Redemption, yung kay Morgan Freeman, na yung kanyang yung katabi niyang cell ay nakawala kasi yung ginagawa pala nung katabi niyang cell ay inuunti yung pagkaskas doon sa pader. No? Taon nung binilang, pero ang kaibahan nakawala siya. Inunti-unti niya. Hindi ko sinasabing tatakas kayo rito, ha? Na unti-unti. Ang sinasabi ko lang ho ganito. Huwag niyong maliitin yung nagagawa ninyo. Hello? Huwag ho nating maliitin yung ginagawa natin. Basta yung ginagawa natin kahit maliit. Pero matapat, pero tuloy-tuloy, may nangyayari. Kahit yung panala natin, huwag mo nating maliitin. Kasi maaring lalambot ng Panginoon yung puso ng taong pinapanalangin natin. No? Kahit unti-unti. Amen. Yun ho yung drip method eh. No? Okay. Next slide please. Yan, malapit na. 3 things. 3 things ho. 3 bagay lang ho. Madali lang ho ito. Meron lamang hong 2 grupo ng tao. Believers and lost. Ligtas at hindi ligtas. Amen? Naniniwala kayo doon? 2 lamang daw. Yung nasa Panginoon at wala sa Panginoon. Wala ko yung nasa gitna. Sa Panginoon ako ngayon, bukas alam niyo yung sakang na Kristiyano? Sa Panginoon. Etong kaliwa ko sa Panginoon, ito ay hindi. Diba? Mahirap po yun. Meron lamang daw hong 2 grupo ng tao. Lost and saved. Okay. Pangalawa, merong 3 grupo ang mananampalataya. Believers, disciples, and leaders. Dito makikita natin yung mga disciple na yon na unknown na 70, nung sila ho inauthorize na ng Panginoon, they become leaders. No? They've been sent out. Hindi sent in. Kasi ngayon, alam nyo, uso na yung sent in eh. May titismis ako sa inyo Alam nyo, merong iba talaga, merong sent in. Alam nyo yung sent in? No, yung papupuntahin yung niya sa isang church, tapos pupunta ron, tapos magyayaya doon sa church na yun. Tapos dadalhin doon na sent in yun. Hindi ho tayo sent in, tayo sent out. Naranasan ko pa yun. Sabi pa niya,
Discipleship group. Hindi naman, alam ko yung disciple ko eh. Alam ko hindi yung disciple ko eh. Nakiupo pa. Tapos tanong ko, ilan ang disipulo ng Panginoon? 12, pastor. Tinginan yung parang humanga sa kanya. O sige, basahin natin dito. Ay, 70 oh. Hindi, 12 talaga eh. Kasi yun ang tinatak sa kanila nung pastor nila. Kailangan makakuha siya ng 12 eh. At nagre-recruit siya ng 12 niya doon sa church, ng my church. Sent in, hindi sent out. Nakamit na kayo ng mga sent in? Pero tayo, sent out. Hindi mo na i-harvest yung na-harvest na. Huwag kang mangisda sa aquarium ng iba. Aquarium ng may aquarium. Hello? Di ba? Sent out ho tayo, no? Pinalabas ho tayo ng Panginoon para mangisda doon sa malawak na pangisdaan dahil dalawa lamang yung uri ng tao, yung sa Panginoon at hindi sa Panginoon. Okay? And then there are 3 groups of believers, disciples, and leaders. Ngayon, panghuli. 3 things we must continue doing. Una, raise up leaders. Yan ho ang ginawa ng Panginoong Yesus. From the start, sinabi niya, come follow me, I will make you fishers of men. Di ba? From the start, alam ng mga alagad na darating ang araw, they will lead men. Di ba? From the start, alam nila na ang ginagawa ng Panginoon is raising them up as leaders. No? Okay. Second, evangelize the lost. Rise up leaders, evangelize the lost. Third, disciple believers. At yun lamang yung 3. Kung pagtitignan mo yung ginagawa ng Panginoon, 3 lang eh. Di ba? Raise up leaders, evangelize the lost, disciple believers. Yung mga na-win ay i-disciple mo at yung mga disciple mo is raise mo as leaders. Then they will be sent out. Amen? At nais ko po kung hanggang maaari at Lord willing, up 2 Sundays after Easter, 2 Sunday after Easter, we will start yung School of Ministry, yung training. Merong i-handle si attorney doon. Ano ba yung leaders na yon? No? I hope na marami sa inyo makarating kung hindi man lahat. And then, after sunrise service, di ba may sunrise service tayo rito, matatapos ng 9 a.m. Usually, attend doon. No, tayo po ay, kung hindi man ho tayong lahat, yung po pwede, ay tayo po ay magdidistribute ng bagong Kaibigan magazine sa Chongsan. No, oo. Kaya kung makatan kayo ng at magpapadala kayo doon sa Chongsan, sumama na rin kayo. Okay ho ba yun? Kasi we are sent out. Para saan? Dahil marami yung aanihin. Hindi ho kokonti ang aanihin. Napakaraming aanihin. Ilan ho tayo rito? 50. Ilan ho yung Pilipino sa buong Taipei? Around 100,000. Ibig sabihin yun, wala pa tayo sa 1%. Tama ba yun? Wala pa tayo sa 1%. Kaya hindi ho natin hindi napakarami talaga pa rin ng aanihin. Napakarami pa rin ang aanihin kasi wala ka pang 1% eh. Ano ka pa lamang? 0.5%. Amen? So, ibig sabihin yun, napakarami pa rin ng aanihin. At nawa maging malinaw ho tayo, sent out. Hindi ho tayo sent in. Amen? Anong ginawa ng ginawa ng Panginoon?
He raised up leaders, He evangelized the lost, He discipled believers. No? You don't disciple the lost. Yung lost, kailangan maging believers. Kailangan silang mas-save. Amen ba ron? Yung lost, kailangan nilang mas-save. Yung save, kailangan nilang ma-disciples. Yung disciples, they will be raised up as leaders. No? At kung ano man yung kalalagayan natin sa ating pananampalataya, no? Kung tayo'y mananampalataya, no? Tayo po ay hinuhubog ng Panginoon as disciples. Kaninong disciple? Disciple ho niya. Kanino hong katulad ho ni Jesus. Ang sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. No? Ang ini-imitate lang natin ay si Jesus Christ talaga ultimately. Amen? At yun po yung discipleship. Na ang Panginoon ay nag-grow sa atin. At tayo po ay nagiging kalarawan ng Panginoon. Kung tayo po ay titingin sa salamin, sino po ang kamukha natin? Nagiging kamukha ba natin ang Panginoon o yung kanyang kalaban? Nawa ho, habang tumatagal ho ay palapit ho yung ating mukha sa Panginoon. Amen? At nawa ho makita ho natin na tayo pong lahat, no, ay ma-mobilize saan man lugar. Remember kanina, nung inumpisan ko, 3 lugar ang tinutukoy ng Luke chapter 10 wherein we could express yung ating faith. Sa harvest field, sa highway, and then sa home. Yung Good Samaritan, papunta siya sa business niya. No? Sa hanap buhay niya, sa workplace. Then nakakita siya ng need, nagminister siya sa need. No? So, pwede rin tayo sa workplace natin na magamit ng Panginoon. So, yun po, nawa ay tumimo sa atin. No? We are sent out. Pwede tayo sa harvest field, doon sa workplace natin. Kung tayo man ay nasa loob ng bahay, no, maaring yun din ang area of ministry mo. Kung hindi ka makalabas doon, that will be a good ministry for intercessors. Amen? So, tingnan ho natin yun that kung saan man tayo inilagay ng Panginoon, that is opportunity to serve God. Tayo po ay panandalang tumayo and let us pray. Panginoon, Ikaw po ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Lord, nawa maging malinaw sa amin na kami po ay kabahagi, Panginoon, doon sa harvest. At napakarami pa ng i-harvest, O Lord. Napakaraming i-harvest dito sa Taipei. Napakaraming i-harvest din maging sa mga mahal namin sa buhay doon sa Pilipinas. We just pray, O Lord, na gamitin niyo po yung spirit of influence ng bawat isa. Panginoon, yung bawat gifts, Panginoon. At sa mga susunod na araw, susunod na panahon na kami po ay magkakaroon ng opportunity to serve you, to share yung aming faith. Panginoon, patuloy po na panghawakan namin ang kapangyarihan mo at kapangyarihan ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa at anuman po yung pinagdaraanan namin, Panginoon, patuloy kaming manghawak, Panginoon, na hindi kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.